Alright, mga Absat, pakinggan naman natin itong si Vodcaster, mga Absat. Ang kanyang main topic kanina, sabi niya dito Kalamba Councilor. Mga Absat, Kalamba Councilor na si Manggiyat. Niling ang mga Duterte. Nakapaw! Nakalink daw ang mga Duterte ayon. Nakalik ang mga Duterte kay Atong Ang sa kaso ng 100 missing sa Bungeros. Ala, sige, ano to? Pakinggan nga natin to. This is published. So as promised, meron tayong update dito sa kaso ng missing sa Bungero. At dito, through the testimony ng bagong witness na si Kalamba Arvin Mangiat, lumalabas na ang Duterte administration was really involved in hindi man sa actual killing, although syempre yung mga police officials working for allegedly for Atong Ang ay doing what they're doing with the approval of the higher ups, with the PNP chief appointed by President Duterte or with the knowledge and approval of President Duterte himself. Kaya sa interview nito si Councilor Mangiat, sinabi niya na nung naambush siya in 2021 during the Duterte administration at tinataran siya ng 200 na bala, and according nga sa witness rin na alias Totoy, na ito daw hit job ordered by 2 million hit job ordered by Atong Ang. Kahit ganun na, kahit inambush siya, hindi pa rin gumawa ng investigasyon ng mga pulis. Tila'y takot ito sa mga responsable. At sinabi niya yung nang ambush sa kanya ay mga pulis rin. And later on, na-establish niya ito by digging the killings of 2 other ex-policemen by the same group. Kasi pare-pareho ginamit mga bala. Kasi ito si Mangiat ay former police official rin, retired police official. So police versus police, pero lahat working under Atong Ang and doing their killing spree with syempre hindi ito sa isang insidente involving an ex-policeman na niradratan ng 200 na bala. Hindi imposible na hindi malalaman ito ng mga higher ups. Pero nalaman na nga nila, hindi pa nila pinaimbestigahan. Months na lang later, nung pinalo up ito ni Mangiat, saka gumalaw yung DILG pa, pero PNP parang untouchable yung nag-order sa killing. And it turned out nga ay si Atong Ang. Kaya with this testimony, parang pareho ito doon sa mga killings EJK sa Davao na according to Boying Remulla, who testified sa hearing ni Amy Marcos sa Senado, si Mick, niniwalang blatter na ginagawa sa mga killings. Pinapauwi na lang. Sabi, baka nawawala lang yung anak nyo, gano'n. Yung pala, na-salvage na. Na EJK na. Baka nag-ibang baryo, nag-ibang lugar lang yung anak nyo dahil mainit na siya dito, gano'n. Pero yun pala, patay na. Although, ang naka-record man, kung i-record man nila, ay missing in action lang. So, parang gano'n. At hindi rin iniimbestigahan ng PNP, hindi rin iniimbestigahan ng DILG, hindi rin iniimbestigahan ng NBI. At kahit pinailan ng kaso sa ombudsman, EJK-related cases, hindi rin inaksyonan ng ombudsman, hindi rin inaksyonan ng mga piskal, ng Department of Justice. Kumbaga, the victims were facing a blank wall as far as the EJK cases were concerned during the Duterte time. Ganon rin ang pattern dito sa kaso ni Mangiat, na wala lang man tumulong sa kanya to investigate lang man. Kumbaga, alam na ng mga pulis kung sino ang gumawa at siguro binayaran sila para hindi na investigahan ito. Parang ituro itong kaso, failed ambush na ito as if hindi ito nangyari. So sana inimbestigahan na nila at kinasuhan na yung mga involved, ganoon, wala. So dito sa testimony, sa interview ni Mangiat, and later on na sinabi naman niya, magte-testify siya formally, dito nakikita natin yung grand cover-up. Ganon rin. The same thing happened sa mga EJKs. May grand conspiracy to cover up. And this cannot happen kung walang go signal ng somebody in Malacanang, very high up in Malacanang. Kasi kung gusto lang aksyonan ni former President Duterte ito, baka ngayon ang dami na nakulong dahil dito kasama na si Atong Ang. Pero hindi. May ginawa naman na
pro forma o for the sake na investigasyon ni Bato de la Rosa, wala rin nangyari. Mas lalong nalusutan pa ito ni Atong Ang at parang pwede pa niya masabi na na-clear na siya ni Bato de la Rosa. At since hindi siya kinasuhan, ibig sabihin na mas maganda pa na pumabor pa yung investigasyon ni Bato de la Rosa sa kanya. Kasi ang nangyari, pwede niya sabihin, naimbestigahan na nga ako ng Senado, pero hindi nga ako kinasuhan. Ibig sabihin, inosente ako. So nakita nyo na yung grand cover-up na pala yun. Kwan pala yun lahat, echo lang. Moro-moro, drama lang ni script Bato. lang ni Bato de la Rosa para pa rin to save the neck of Atong Ang. Kaya hanggang ngayon, namamayagpag pa rin sa helicopter, sa mga girlfriend niya, si Atong Ang. Pero this time, maybe his end, his luck and his billions of money, The invoice. I'll send that right now in QuickBooks. Just need to up. is coming to end. Baka magulat na lang tayo mga kabsat, no? Baka biglang wala na sa Pilipinas si Atong Ang, nagtatago na din. Baka lang mga kabsat, Nako po. Sige tuloy. Wala nang hindi na gumagana yung pera niya, lalo na ngayon nahawak na ng kaso ng mga CIDG officials under former CIDG chief and now PNP chief Nicolas Torre. Hindi na nila nagagawang gamitin yung 1 billion a day daw net nakita ni Atong Ang para bilhin yung protection o cover up ng mga investigador sa NBI, sa PNP at DILG at DOJ. At ito na nga nangyayari ngayon under Secretary Boying Remulla. So nakikita dito sa testimony ni Mangiat, nakikita talaga natin yung grand conspiracy to cover this up dahil kumikita rin ang leadership under the Duterte administration sa Isabong operations at therefore complicit rin sila for covering this all up, for turning a blind eye on the killing. They become part of the killing. Ibig sabihin, Sir Bad, pag napatunayan na may kwan na talaga yan, talagang connected yan sa mga Duterte, panibagong kaso na naman sa kanila yan. Sakit na naman sa ulo nila. Agoy! Indirectly responsable rin si Duterte dito sa killing. There is blood in his hands as far as the killing of 100 Sabongeros is concerned. The same way there is blood on his hands as far as the killing of 30,000 Filipinos are concerned. So nakikita nyo, klarong-klaro na yung pattern. So let's listen, let's watch this interview, and we thank Billionario.com for allowing us to use this video under our Privileges Fair Use Act, and also under and also in due with due deference to the fact that nasa public domain naman ito, and this now belongs to the public. That's why we're using it for news purposes. Okay. Thank you, Billionario. Makakausap po natin ngayon Calamba City Councilor Arvin Mangiat. Councilor Arvin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Yes po, magandang gabi po, Ma'am Pinky. Kanina po, inilahad ninyo doon sa report ni Joash na nagkaroon po ng ambush attempt. Lilinawin ko lang po, noong 2021, ang sabi ninyo, pauwi kayo, 1 a.m. at meron 2 Fortuner at 2 motor ata na hinarang kayo at nagpaputok. At parang ang sabi niyo po, halos 200 bala. Ano po nangyari? Kayo how were you able to escape that? Marami nga pong nagtaka kung bakit po ako nabuhay nung time na yun. June 29 po yan, 2021. Yung mga tao na po, after ng shoot out sa akin, sila na po yung naglabas sa akin sa sasakyan dahil nag-automatic lock po yung sasakyan ko na total na rin po. Marami pong nagtaka na pagbukas po nila ng pinto, bigla po akong lumabas at buhay po. Wala po akong naging tama po ng bala, mga dalos lang po mula po sa bubog ng sasakyan. 200 bala, Councilor? Walang palang 200 na bala po. At ni isa wala akong tumama sa inyo? Wala pong tumama, ma'am. Nung nakaraan pong 2008, nagtangka na rin po sa akin, inambush din po ako. 97 na bala naman po. Wow, malamang beses na pala yan. Grabe. Pagkatapos po nung nangyaring yon, ang sabi nyo, yung mga humarang din po sa inyo, ang humila sa inyong sasakyan, mag-isa kayo, sabi nyo wala kayong driver. Yung pong mga bystander na po, yung pagkalit po ng mga namutok sa akin, pala siguro nila patay na ako. So nag-aalisa na po sila. And yun po,
yung mga taong sumaklolo po sa akin ang nagbukas na po ng sasakyan ko kasi nag-automatic lock po yung mga pin. Bulletproof, I assume, yung sasakyan, sir. Hindi po ma'am, total wreck po yung sasakyan. Nakikita niyo po yan ma'am nung interview po ako sa GMA. Opo. Opo. Dahil Obviously, may police report po nito nung June, noong 2021, maybe a day after. ang totoo niyan ma'am, sa media lang po yan lumabas. Pero yung mga police report po, kaya po ako nagtaka, after 31 days po, saka lang po nagkaroon ng proper investigation. Yung pong nagreklamo na ako sa BIA. So, nakita nyo? Tagal. After 31 days, walang police report. Pareho sa Davao. Hindi binablatter. Ito, counselor na. Ito, hindi pa siguro siya counselor by that time, pero siguro, kilalang personalidad na siya. At lumabas na sa TV. Lumabas na sa TV, hindi pa ginawa ng police report. So, takot yung pulis dyan sa Calamba. Hindi lang kung si Atong ang involved, hindi lang kay Atong ang takot, kundi takot kay President Duterte. Ganyan na ganyan nangyari sa mga extrajudicial killings in relation to the drug war. At ganito rin nangyayari. So, hindi kahit may billions pa si Atong Ang, hindi pwede ganitong katakot yung pulis na imbestigahan itong bagay nito kung hindi ang alam nila na magagalit sa kanila ay si President Duterte mismo. So dito talaga makikita natin, makukonbinsin na talaga tayo na you don't have to be a rocket scientist to figure out na the fact na hindi ito inimbestigahan 31 days after na lang nung nagreklamo na siya sa DILG, may blessing ang operasyon ni Atong Ang. O kung sino man involved dito, may blessing hindi lang ng PNP chief, pati all the way sa nag-appoint sa PNP chief. And that is former President Duterte. Tama. At syempre, kung pinoprotekta niya itong mga killings na ito or pinapatakpan niya yung mga Jenny killings Ramos. na ito, may kapalit ito. Bilyon ang kapalit nito. Bilyon. So, tuloy tayo. So, klaro na yun, klaro na yan. Ang link, mas maliwanag pa sa sikat ng araw, ang link ng Duterte administration dito sa Bungero killings. Sa BILG ma'am. Noong Kaya alam ko nagreklamo po kayo saan, sir? Sa BILG po, nagpadala na po ako ng letter ma'am kasi barangay captain niya po ako noon. Inambush nila ako tapos wala. Tingnan nyo, barangay captain, inambush, niratratan ng 200 na bala na TV patrol, na GMA 7 report. Hindi lang man inimbestigahan, hindi lang man nablatter ng pulis. Pareho talaga sa EJ case. Pareho sa Davao as exposed by Justice Secretary Boying Remulla sa hearing ni Amy Marcos. Tapos wala po nangyari proper investigation. So nag-letter po ako sa DILG. Saka lang po nagkaroon ng investigation ng R7 and combined po ng PNP Calamba. Grabe. After 31 days ma'am. Kaya po 31 days. malaki ang suspetsya ko na talagang mga pulis po ang nag-ambush po sa aking panahon. Ano ho ang motibo? I canceled my Midjourney subscription because this AI does Nako po. Again guys, sa mga bagong pasok diyan, ilan na yung subscriber tuloy. Ilan na yung like natin? 93 likes. Konti na lang mga Absat. 7 na lang ang di pa nagla-like sa inyo para 100 like na tayo. Like po tayo mga Absat. Again, shout out sa naiwang 188 live viewers. Baka naman. Kayo ninyo sa naging pagpatay sa inyo? Yung panahon na yun ma'am, ang mga patay naman nangyayari dito sa atin, panahon po ng mga high value target eh. Kaya po nasa isip ko na nilagay din po nila sa high value target ng PNP. Dahil, bakit po kayo high value target? Hindi ko po alam ma'am kung bakit nila ako inilagay sa high value target. May nakapag-inform lang po sa akin na mga police din, na mga Di ba? That time, may mga ang kapal-kapal na libro pinapakita ni Digong. Duterte, gumaganon, na mga high-value target. O baka nandun yung pangalan niya. Tingnan nyo, related pa rin talaga kay Duterte. Babalik at babalik pa rin talaga kay Duterte. Nako po. Bistado ba? Bistado ba, Sir Bad? kasi dati rin po akong police. Dati kayong police, naging barangay captain at ngayon councilor. At ang sinasabi nyo nga, medyo malaking palaisipan sa inyo, bakit hindi nagkaroon ng masusing investigasyon after that ambush attempt? Yes po ma'am, sa kabila po noon, nung maging city councilor na po ako, tuwing lalapit na po yung anniversary ng ambush sa akin, time-time po ako nagpapadala ng email sa Office of the President, sa Malacanang, sa DILG, sa NBI, sa NAPOLCOM, ARD, sa aming pong PD. And wala po silang naging masyadong action. Ang nagkameron lang po yung report ang DILG, ito na nga po yung cross-matching, nung nag-request na po ng cross-matching, yun nga po, meron pang dalawang
ambush victim din po rito, yung si Police Captain Geronimo, saka si ex-Police Chavez, Edwin Chavez. Noong February 27, 2021 po siya inambush. Saka po ito si Police Captain Christopher Geronimo noong March 16, 2020. Inambush din po ito. At yung mga baril po na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung may nagmas po na baril na ginamit din po sa akin. At yung nag-match na yon, So, may pattern talaga, may grupo talaga pumapatay sa kanila. Iisa lang ito. At yun, later on, ituturo niya mismo si Atong Ang na involved dito. Nakapaw, laglagan na. ano po ang lumabas? Anong kinalabasan? Nag-match po, ibig sabihin yung pong baril na ginamit sa kanilang dalawa, yun din po yung baril na ginamit po sa akin. At kanino po, natuntun ho ba kung sino ang pagmamayari ng baril na ito na nag-match po sa inyong tatlo? Wala pong napangalanan kung kanino po yung may-ari, pero yung pong dalawang pulis na pinatay din po na yan, ay nasa HDT rin po ng panahon na yan. Ay nasaan, sir? High value target din po ng Okay. DN. Babalikan ko lang po ulit yung tanong ko. Ano ho ang iyong teorya at bakit kayo high value target? Wala po akong idea no, kung bakit nila ako nilagay sa HBT kasi ang alam ko noon, ma'am, marami pong nailalagay sa HBT kahit wala naman pong kanalaman sa drugs, nilalagay nila para po pagkakitaan po ng mga tiwaling polis po natin. Sila po nagpapalaki ng pangalan para po may mga So may So yan, either way, pero sinabi talaga ni alias Totoy na meron 2 million bounty ni Atong Ang sa pangalan niya. So pero either way, pwede natin sabihin na meron rin pulis na inaabuso yung paglalagay ng mga high value targets. Sinasabi, tulad kay Iloilo Mayor Jed, former Mayor Jed Mabilog na sinabi rin nila high value target, ganun, papatayin, ganun. So pero bottom line is lahat ito nangyari dahil nga that time sinong gustong pumatay, sinong gusto kumita, yun nilalagay sa high value target. And this only happened dahil sa initiative ni Duterte na pinapatay lahat, nireretag, pinapatay lahat ng mga kalaban ng gobyerno o mga supposed or alleged drug lords daw. So nakikita nyo, meron na talaga ang pattern na lumalabas na yung killing spree nila na iisa lang talaga ang nakikita natin pattern na yung mga inosenteng tao na nalalagay na ginagawang high value target or bigla na lang pinapatay. So kumaga ganun talaga ang atmosphere created by former President Duterte. So sa kanya pa rin talaga babalik lahat ng mga abuso na ito. Patayan at yun, at least meron isang survivor dyan. Baka nangingikil sa inyo. Ganun ho ba? Noong una po ma'am, meron pong tumawag, tatanggalin daw yung pangalan ko sa HBT. Hindi naman po ako pumatawag dahil unang-una wala naman akong pagbayad sa kanila. Okay. Pero involved ho kayo sa isabong? Nag-online po ako, master agent po. At kapag master agent, para po sa kaalaman ng mga nanonood, ano ho ba ang trabaho ng master agent? Ano po yung finances na nakapaloob dito? Ano po yung kino-cover ng isang master diyan po sa isabong? Meron po kaming pwesto na pinabibisita po sa Pitmaster. So, aprobahan po nila yung pwesto namin. So, doon po nagkakameron ng isang malaking screen. Mapapanood po ng mga magsasabong yung mga pinalalabas po sa Manila Arena. So, doon po nagkakaroon ng tayaan. Meron pong theater doon, meron at wala. Doon po namimili mga tao sa nila gusto tumaya. So, yun po yung, doon po kami nagpapaload sa Pitmaster para maloadan po kami. Para yun po yung itinataya po ng mga manalabong po namin dito sa area po namin. Yung mga parokyano po namin na manalabong. At marami pong parokyano ang nanonood at nagbebet, sumusugal. Pero po, yung po mga, syempre, yung regular na sabon po nun sa loob lang ng sabon nangyayari. So pagdating po ng mga hapon o gabi na, wala na po yung regular na sabon dito sa aming sabunan. So doon po sila nagbebet na nanonood pa po sa big screen. Opo, ganito na lang po, Counselor. Meron ho ba kayong naging problema dahil sa inyong involvement sa isabong, sa inyong paggalang? Meron ba kayong naging banta dahil kayo po ay involved sa isabong? Wala naman ma'am, kasi nung panahon na yun, pagkakatanda ko po, wala po naging utang o naging balanse po sa Pitmaster. Ang nagkameron po ng isang usapin dyan lang ma'am, nung meron pong isang taga rito sa amin na nangope at nagkataon po na inaanak ko po sa kasal. Yun. So doon po nadawit lang yung pangalan ko, Yun. dahil humihingi po sa akin ng tulong itong inaanak ko, matulungan daw namin siya. At nasabit na daw siya kay, dun sa Pitmaster. At sino ang Yun. pitmaster? Yung pong mga namamahala po sa Pitmaster ma'am, sila po yun. Yung binanggit po ni Alice Tokan. Pakibanggit po, Counselor.
Yung binanggit po kanina ni Alice Totoy si Mr. Atong Anton. Yan. Siya po nagbanggit. Yun! Swak na swak. At ano pa ho yung sa palagay ninyo? Meron mo ba kayong first hand? Problema lang na isang sabungero na inaanak niya, dumingin ang tulong niya, yun, na kinonsider na siya na kalaban nila Atong Ang at inambush for 2 million hit job. According to alias Totoy. Hand knowledge dito sa sinasabi ni alias Totoy, Councilor? Again guys, maraming salamat po. 100 like na tayo. Sa mga hindi pa nag-like, like po tayo mabsat. Wala pong bayad yan. Tuloy. Bago yun po kasi ma-ambush po ako, medyo hindi naman po kabilima lang. So, bilang isang polis po, kilala ko rin naman po halos na po ng polis dito sa Laguna. At kita-kita po kami. Kaya yung iba po doon, talagang namukhaan ko po yung iba. So, ang nangyari nga po noon, nag-request din po ako nun sa crime lab, sa SOCO, ng mga legal operation po, ng mga interoperative namin dito, para mag-cross-matching din po doon sa mga nangyaring ambush po sa amin, sa akin. So, wala po pong record yun kung meron pong nag-match. Kasi ang alam ko po noon, mapangalanan kung sino yung mga gumagamit ko ng barila yan. Ginagamit ng ambush. Kaya po nag-request na po ng mga... Ang maganda dyan, ngayon, yung lahat ng ginagawa niya, no, walang tulong sa kanya ang Duterte administration na mag-cross-match, yung mga gamit ng mga baril, sinong pulis gumagamit ng baril, mga operation noon time na yun, recorded naman yan. Shoutout sa Adventure Channel. Shoutout. Ngayon, matetrace na yan. At dyan matetrace sinong gumagamit ng baril nito, sinong involved sa operation na ito, ha? Sinong namatay sa operation na ito, sinong pinatay nila, lahat yan lalabas na yan. Yung hindi lumabas, yung tinakpan ng Duterte administration, lalabas na ngayon under the Marcos administration. legal na operation po ng mga operatiba po namin. Sino ho ang sa palagay ninyong nasa likod ng inyong pag-ambush? Yung ambush attempt? Isang usapin po yan dito sa amin kasi nga po, yung pang-record po ng R7, yung pang-investigation po ng region 4A, at saka po ng PNP Calamba, ay wala pong pumirma na higher officer. Kaya po ako nagtataka, ba't wala pong pumirma? Kaya hindi pa dalang labas yung report. Okay, 31 days later, nung humingi pa siya ng tulong sa DILG, saka gumawa ng investigasyon. After gumawa ng investigasyon, nag-sign yung mga gumawa ng investigador, pero higher authorities, ibig sabihin, mga opisyal, hindi nag-sign. So ibig sabihin, takot talaga sila. Kung mag-sign sila at sinabi na kinontra nila si President Duterte, baka ma-demote sila or hindi sila ma-promote o ma-reassign sila. So nakikita nyo yung fear factor, hindi lang yan sila takot kay Atong Ang, hindi lang takot sa PNP chief, takot mismo sa presidente na may power whether i-promote sila, i-demote sila, or tanggalin sila sa pwesto. So nakikita nyo, klarong-klaro na talaga yung link na ang super mastermind dito, hindi lang si Atong Ang, kundi all the way, kahit indirectly lang, sa Malacanang during the Duterte administration. So siguro po, yung mga dapat na pipirma, siguro po siya may kinalaman kung bakit po hindi nila nilabas yung report. At after 1 days pa po, bago sila nagpa-investigate. Kilala niyo ho ba si Mr. Atong Ang? Yes po. Actually, nakakarating po ako sa farm niya, sa Siniluan. You know? Okay, and ito pong sinasabi ni alias Totoy na allegedly si Mr. Atong Ang daw ang mastermind dito sa missing sa Bungeros. Is there anything that you know about this? Meron ho ba kayong maibabahagi hinggil dito sa sinasabi ni alias Totoy? Because I think he's appealing to you na maging testigo din. Actually, wala po akong knowledge talaga dun sa mga nawawalang magsasabong o kasi naman po ang mastermind. Pero yung mga gumagawa po dyan po mayroon po mga nagbibigay sa akin pero galing din po ako sa internet operatives na sila po yung mga nandudukot sa mga nawawalang Ano po ito? Mga pulis? Yes po, ma'am. Okay. Oh! Suspect talaga yung ambush po ako. Sila rin. So yung sinasabi niyong posibleng involved sa pagkawala ng mga missing sa Bungero at yung ambush attempt po sa inyo ay is the same group of policemen. Yes po, ma'am. Gaano ko kataas, Ayun Councilor? Yung rango? When, meron pong police colonel, full pledge, isang lieutenant colonel, at mga kapitan po. Mhm. Are you ready to identify them, sir? Akalain mo may mga lieutenant colonel, mga kapitan, 200 na bala ang pinakawalan pero buhay pa din si Councilor, mga kabsat. Ako po, may lahing pusa to, mga kabsat. Sige, tuloy.
Siguro po sa proper venue na lang po, ma'am. So kayo ho ba ay tatayong testigo laban dito sa mga pulis na sinasabi nyo Tayo ka bang testigo? involved dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros? Yes, ma'am. 4 na taon ko po inantay itong tamang pagkakataon, ma'am. At ngayon po, po sa 4 na taon na naghintay para siya ay magsalita, mga kabsat. Agoy, nako po. Mabigat to, mga kakabsat. Agoy, agoy. Nako po. Paktay tayo dito. Atong ang. Nako na. Nako po, naloko na. deklarasyon po ni Totoy o ni Dondon, nagkaroon na po ng linaw. At kailan ang meeting nyo with Secretary Boying Remulla, Councilor? Na-arrange ko lang po sa attorney ko po para po pag-arap ko po rin kasama ko na rin po ng mga abogado. Pero lilinawin ko lang po bago tayo magtapos, ang inyong alam, as far as you know, are policemen. Hindi nyo po isinasama si Mr. Atong Ang. Wala ho kayong personal knowledge. Kinaklaro ko lang po. Yes, ma'am. Wala po akong personal knowledge, pero kung ano man po yung lumabas sa investigation po ng ating PNP, malaki po ang tiwala ko sa ating Chief PNP, kay General Torre, at sa ating pong SOJ, kay Sir Remulla, na magkakameron po ito ng malinis at tapat na investigasyon para pumibigyan po ng katarungan yung mga ambush victim po dito. Actually, marami kami mga ambush dito eh. Siguro, balita nyo naman yan. Dito sa Laguna, mga nilagay po nila sa high value target. Ang tingin ko po kung nangyari dyan, doble kabig eh. Nilagay po nila ako sa HDT para sa reward money, tapos meron din sila matatanggap sa online sabon. O, dadalawa. Oh, narinig nyo. Reward money. Sino ba nag-create ng mga reward money na to? Allegedly, ang hawak nila Roy Nagarma at Bongo. Si Duterte rin. Si Duterte rin. Kaya yung ginawa echo lang, scripted hearing ni Bato, that was only intended to clear Atong Ang at habulin yung mga nasa ilalim lang. Pero Atong Ang was never charged. Recommended to be charged. Yun lang ang ginawa nila to shield Atong Ang. And then ilaglag yung mga under sa kanya na nirecommend na para kasuhan. So yun talaga. Kasi sino ba, hindi naman ikaw, hindi naman ako nag-invento ng mga reward money na ito. At saka yung mga high value targets. Only the Duterte administration did that. Hindi naman yung ginawa ni Marcos administration. Year 21 naman ito nangyari. So, di ba, kitang-kita na, you don't have to be a rocket scientist to figure that out. So, yan na. Although sinasabi niya, wala siyang alam sa personally. Siyempre, wala naman siya alam. Na nasa kabilang campus siya, papatay na siya. Pero maganda dito, kino-corroborate niya. Ibig sabihin, kung noon, kahit ako, 50-50 pang paniwala ako dyan kay alias Totoy, ngayon medyo 70 na, 70-80 na. Dahil yung testimony niya, nakaproduce ng isang counselor, Calamba Councilor Arvin Mangiat. At dito ako, 100% ako naniwala dito. Kasi gumawa pa siya ng sariling investigasyon. I will not be surprised kung yung investigasyon niya later on, yung mga police officials na i-identify niya na bumaril sa kanya, ay mga bata rin ni Atong Ang at naka-payroll rin kay Atong Ang. So yun ang link, plus testimony pa ni alias Totoy, plus testimony pa ng Brown, plus marami pa daw, sabi ni Boying Remulla, na iba pang witnesses na lumalantad, wala na talaga. Talagang the sky is falling na talaga kay Atong Ang at girlfriend niya si Gretchen Barreto at iba pa, mga sa A-list ng mga isabong operators. So yan po, this is the good news we bring to you today. At saka yung clear na talaga ng pattern of action and circumstances pointing to the Dutertes as being indirectly involved sa killing ng over 100 Sabongeros. So thank you very much everyone for joining me in this pre-recorded vlog. Mucho y mas gracias a todos and see you in my next vlog.